loans. So hanggat tayo ay may mga pagkakautang, tayo daw po ay alipin noon. No? Kasi nga tayo ay may pinagkakautangan. So, paano ba natin, bilang kasi may mga samples po dito sa libro ng true to life stories. So, sabing ganon, how to cut out of debt. Ito si Nestor, no? Paano siya nakaalis sa kanyang pinag-uutangan. Number one na ginawa niya, if you have assets to sell, sell them. So, minsan may mga gamit tayo na hindi naman natin kailangan. Nakita natin sa FB, no, marketplace, may mga binibenta na sa iba, sa iyo, hindi mo na kailangan. Pero sa iba parang, ay, kailangan ko yun mura pala yun yun, di ba? So, if there's a chance for you to sell ng, minsan, hindi man ginagamit, sell them. Number two, don't run away. Huwag po nating talikuran. No? Huwag po nating talikuran. I-acknowledge pa rin natin na meron tayo pagkakautang. Number three, negotiate. Kahit naman po sa, di ba, sa pag-ibig, kapag nag-delay ka, may interest, pero pwede po natin i-negotiate. Sa tao din po, kapag nakita nila yung willingness mo na magbayad, minsan, kahit may bawa interest, na-negotiate po natin. Kahit din sa credit card, no, may mga financial charges, ganyan. Pero kaya din natin i-negotiate. Ibig sabihin, sasabihin nila, sige, may financial charge ako, ganyan. Paano ko to i-waive? Ibig sabihin, paano ko na hindi na lang ako mababayad? Sige po, mag-spend po kayo ng 10,000 sa credit card. So, may mga ganun po. Pwede po natin siyang i-negotiate. Next, i-budget natin yung ating pera. So, make it a point that we don't miss payments sa ating mga pinagkakautangan. And then, simplify your lifestyle. And syempre, let's manage the resources God has given us. Pero, dito nga, sa mga may pinagkakautangan, no? Sabi gano'n, pautang na ako, sorry, wala akong extra pang sa'yo. Minsan, bilang tayo ay mga soft-hearted individuals, ay ginagarantor natin, pwede ka, gusto mo, samahan kita, gano'n. Nagiging garantor po tayo. Pero meron po sinasabi ang Biblia patungkol sa mga garantor na yan. Sige, next please. Sige, basahin po ninyo yung nasa red na sulat. Sabi sa Proverbs 22:26, don't agree to guarantee. Sabi sa Proverbs 17:18, for judgment to guarantee. Ito alam niyo naman yung guarantee, no? Ayan. Guarantor. Pag hindi nakabayad yung isa, ikaw ang sisingilin. Okay, number 3, Proverbs 11:15. There's danger to putting up security. So, kaya lang nakapag-guarantee ka na. Naging guarantor ka na. Hindi mo nalaman ngayon ko lang nalaman to. So, anong gagawin mo? Proverbs 6:3, Save yourself. Swallow your pride. Go and beg to have your name erased. Ulitin natin. Save yourself. Swallow your pride. Go and beg to have your name erased. So, importante rin po na gawin natin yan para hindi tayo maging guarantee at yung iba ay hindi makapagbayad, tayo ang magbabayad. Alright. So, again, ano yung letter A? Okay, mabilis na daan. Letter B? Budget. Impulse spending. Letter C? Cut credit cards. Letter D? Ano yung letter D? Demolish debt. Okay. Ano next? E. Ano yung letter E? Education and learning the greatest wealth. Equalizer. So, wala naman pong question to. Lahat po tayo talaga gusto natin ang ating mga anak makapagpatapos sa pag-aaral kahit pa ipamutang, kahit pa talaga magdoble kaya tayo. Kasi alam natin, ang education ay isa sa mga proof na mag-aangat sa atin o mag-aalis sa atin sa kahirapan. Meron ba akong picture dyan? Ayan. Ito, anak ng tricycle driver, top-notcher sa 2017 physical, physician, licensure examination. Sa tingin ninyo, after niya maging physician, hahayaan niya pa rin ang tatay niya mag-tricycle driver? Hindi na. It's a proof that if you have good education, hindi ka malaloko, pwede kang makapag-work na maganda, pwede ka mag-entrepreneur, pwede ka mag-business at makatulong sa iba.
Alright, so only 1.5% of college graduates remain poor. Ibig sabihin, ilan yung naiiwan? Talagang marami. Kapag ikaw ay nakagraduate, successful. Okay, successful po ang mga gumagraduate. Okay, next. Letter F na po. Alright. Para daw makaiwas tayo sa mga pagkakautang, ang sabi ay family planning. Plan your children's future. 1 Timothy 5:8, basahin natin. Meron ba akong verse? Wala. 1 Timothy 5:8. If anyone does not provide for his relatives, especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Ano pa? Ecclesiastes 6:3. Ecclesiastes 6:3. 6:3. A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial. I say that a stillborn child is better off than he. So dito sa Philippines, di ba, in-encourage ang family planning. Alam niyo po ba, ang Philippines ay tinatawag na baby factory. Baby factory. Baby factory. Ayan, play Oo. po natin. Oo. Ito po yung Mabella Hospital. Dito po ako pinanganak. Kaya palagay ko, napalitan ako eh. Napalitan. Every year, we deliver 2,500 teenage mothers. It's very uncomfortable Oh, mga for the bata mothers. pang mga We have nanay. 2 beds crumpled together, 2 patients in a bed, No? including Sa isang their bed, babies dalawa. in an area. The youngest I've seen who delivered her 3rd child here was 19 years old. Her first one was delivered at 13 years old, so I was very concerned about her. There's so many teenage pregnancies, mainly because of poor education, I think. They should be educated about sex education, which is not very common in our country because it's a Catholic country and the parents are in denial, the school are in denial, so I think they have to educate our young women more about safe sexual practice, things like that. Ayan. So, sabi nga, di ba, ang anak ay kayamanan. Pero mahirap, no? Sino ba dito? Marami rin sa atin na may mga anak na marami, no? Pero mahirap din po talaga. Mahirap po talaga. Yun nga, tingnan nyo na lang, no? Sa susunod, meron pa akong picture dyan. Meron na... ito, sige, panoorin natin. Watch a mom get her 4 babies ready for bed. No easy task. One by one, Lori White puts each of them into a onesie. Sabay-sabay naman kasi Kung kaya nyo raw quadruplet. kung gawin yan, wag na kayo mag-family planning. Kaya nyo pala eh. She gets outrun for Mom of the Year. Now it's time for her Mom to of take the a nap. year. Quadruplets eh. Ayan, kung kaya nyo naman daw kung gawin yan, sabay-sabay, no, papapatulugin lang ng mga anak, huwag na raw po kayo mag-family planning. Pero ang katotohanan ay mahirap po talaga. So, family planning. Ang family planning, di ba yan yung pag, yung Agwat. spacing. Yan, spacing po ng mga anak. At totoo naman, pag marami kayong papakainin sa kakapiranggot na pagkain na meron kayo, mahirap na kung magkaroon ng magandang nutrisyon at healthy na mga anak. So, may problema pa po. Alright, so balik tayo. Ano nga ulit? 10 principles. Letter A, BR, administrators, not owners. Letter B, instead of impulse spending. Letter C, cut credit cards. Letter D, demolish debt. Letter E, education. Letter F, family planning. Ang sunod na letter? G. Okay, ano yung G? Grateful to God
generous to others. Sabi ganon, sa pro tips, no? Sa pro tips, narinig ko, sabi niya, kasi tayo pa nagpe-pray tayo, lagi tayong, Lord, ingatan mo ko, bigyan mo karunungan, gano'n. Puro tayo hingi, no? Na-try niyo na po ba na nag-pray ng puro being thankful? Gawin niyo kaya yon sa loob ng isang linggo. Walang hindi kayo magre-request. Yung, hindi natin, bawa, paalis ka, o puro thankful ka, hindi ka hingi ng, paano mo ipagpe-pray? Salamat sa pag-iingat, salamat, parang gano'n, Lord, salamat kasi ingatan mo ko ngayon, Lord, salamat. Pero nag-thankful ka na, thankful ka na. Parang kasing, ngayon mo nga lang ako kakausapin, kasi hingi ka kakagad, di ba? The more that we are thankful of what we have, the more na, syempre, nakikita natin how blessed we are. Ngayon, pagiging generous sa ibang tao, yung pagbibigay natin, ito rin ay way natin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Di po ba, ang altruism, ito yung pagtulong sa iba. It doesn't mean that you have many. Hindi ibig sabihin na, ay, ano na lang, magbigay kasi marami yan, may bayar yan, gano'n. Hindi naman ikaw nagbibigay dahil mayroon ka. Ikaw ay nagbibigay dahil alam mo na experience mo marahil na sa time na yon, kagaya mo dati, ay nangailangan ka rin. So, ikaw na nagbibigay, hindi ka nagbibigay dahil meron ka, or marami ka, or may sobra ka. Nagbibigay ka kasi naintindihan mo yung sitwasyon ng isang tao. Amen. Yun. So, kahit di ba tayo, sa NCWMU, madami tayo mga paghingi ng tulong. Yan. Alam niyo ba yung pagbibigay natin ng tulong, yun ang way ng Lord ng pag-bless din sa atin. So, kung paano tayo nagbibigay sa Panginoon, doon din tayo binibless ng Lord. O, syempre, hindi naman tayo nagbibigay dahil naghihintay ka ng blessing sa Panginoon. Pero nagpapasalamat tayo kasi we have our ways to share, to give. Yan. Pero hindi lang po sa pagbibigay. Ang ating pagiging generous sa iba, minsan, yung pakikilikan natin, yung time natin, yung effort natin, those are ways to be generous to others din. Okay? So, next tayo. Letter H. Sabi, principle H, honesty, hard work, not easy money. Ano ba yung easy money? Meron ba dito tumataya ng loto? Wala. Paano tumaya ng loto? Ay, yan. Ay, honest. Wala talagang tumataya ng loto, no? Pero sinasabi natin, pag tumaya ako, pag nanalo ko sa loto, pag-aaralin pa kita. Pero wala naman tumataya sa atin ng loto, no? Yung easy money daw, ay syempre mabilis din mawala. Amen. Alam nyo ba, meron na balita sa KMJS, kapuso mo, Jessica Soho, na yung isang empleyado nanalo siya sa loto. After niya manalo sa loto, nag-spend siya, nag-trick siya, ganyan. Tapos mas mahirap pa siya. Nagkaroon pa siya ng utang. Kasi yung blessing na meron siya, hindi niya naman kayang i-handle. So hindi niya binudget. Oo. So akala niya forever siya. Diba? Nagsugal eh. Ang 1,000 ngayon, minsan, pang ilang ulam mo lang yan sa isang araw. Or pang ilang, sa isang family, no? Yung 1,000 pesos, ilang araw niyo po yun sa pagkain. Naku, halos dalawang araw lang. Isang araw, ganon. Kung puro fasting kayo, tatagal yun ng 1 week, di ba? Pero kung kain kayo, may midnight snack, may snacks pa, di ba? Minsan Kung isang araw lang. Hindi nga sapat yung 1,000 sa dalawang araw, no? Barya na lang ngayon. Kung ng kayo ay 1,000. gaya ko na paksiw sa umaga, nagiging prito sa tanghali, tas fishbowl na sa gabi, di ba? Ganun eh. Merong mga misis. Pero, yun nga, no, ang ating pagiging, ang honest work natin, ang ating pinaghirapan, no, mas maganda na na-spend natin yon kaysa doon sa easy money. Yung, alam niyo yung nangangako, no? Nangangako. Ano to? Ano yung power? Yung nangangako na 1,000, yung 5,000 mo, in next week, makukuha mo na yung interest na 2,000. Meron bang ganun? Diba? O, scam. Yan. Scam. Yung nangangarap tayo ng easy money out of those scams. So, let's Yung anak go ko back. muntik No? dun, si Honesty and hard work instead of easy money. Letter I. Ito na dyan. Mabuti na ibalik yung pera niya mo.
Nakapagbigay Read, talaga siya. invest for the future, and invest for eternity. Punta tayo sa invest for the future. Karamihan sa mga OFW, di ba, pupunta sila sa abroad kasi para sa kinabukasan. Para sa kinabukasan. Pero may utang na ngayon pa lang, gano'n. Hindi talaga para sa kinabukasan, para sa gastos silang ngayon, no? Pero ano pa yung mga investment? Ang investment po ay risky rin. Ano ang mga investment? Investment eh. Invest. Mga lupa. Yan. So, ngayon, syempre, tumataas siya, no? At dapat paano doon, tayo kapag talagang mga wala tumataas tayong ang recession? value. So, yung maganda po yung economy natin, ganyan. So, investment. At tinitingnan natin yan bilang mga sa future ng ating mga, ng family natin, ng ating mga anak. And what about investment for eternity? Ayan. So first, syempre, ang investment for eternity, make sure na born again Christian po tayo. Ayan. So, Amen. kailangan tayo ay tumanggap sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Diyos at sarili tagapagligtas. Nag-invest tayo for eternity. Another, syempre, we spend our time, we help the church in building, construction, then we invest for eternity. Yung, naalala niyo yung song na Thank You ni Ray Boltz, yung one by one, di ba? One by one, they came and say, you were there for me. Yung parang missionary siya, nanghingi siya ng tulong. Sa walang-wala siya, pero binigay niya pa rin. You gave it anyway. So, nag-invest ka para sa isang tao, nag-invest ka for eternity para sa buhay ng iba. Ayan. So, ang ating pagbibigay, ang hindi man to monetary, no? Ang ating time, ang ating efforts, those are investment for eternity. Para yung iba ay makataglalari sa Panginoon, at syempre gusto natin, especially ang ating family, makasama natin sa eternity. Like, meron silang buhay na walang hanggang gaya natin. So, invest in the future at huwag ka lang manatili sa that, kundi doon ka sa linya, invest for eternity, sa line ka. Alright? And lastly, hindi siya letter J, kasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10 siya, 10 talaga. Yung 10 principles, yung pang-7, pang-10, 10 talaga siya. So again, ano nga yung principle A? Administrators and not owner. B, budget. C, cut your credit card. D, demolish it. E, education. F, G, grateful to God, generous to others. H, honesty. Honesty and kasi hard work, sana sabihin ko, hard work. And then I, invest for future, invest for. At yung number 10. Ano yung 10? 10. 10. Ayan, learn from the secret formula, 10, 20, 70. So yung 10 daw ay ang ating tithes, 20 ang ating savings, 20% na, and 70% is spending. So, we give our tithes at least, ano yung at least? At least 10%. Ano yung at least? Halimbawa, kailangan ko ng at least 3 eh. Ano yung at least? Minimum. So when we tithe, at least 10%. Ibig sabihin, kung maging 15%, good. Maging 20%, good. Pero at least hindi ka nabababa sa 10%. Yung savings mo, at least 20%. Ano nga ulit at least? Savings mo. Ano ba? Kung sumawag ka 10,000. At least, may 2,000 kang savings, hindi 1,900. Tama ba ako? Oo. 2,500. Maganda yun kasi at least nga, minimum. And the most, 70% na expenses. Ano yung the most? Ano yung ibig sabihin? The most? Hindi, ganito kasi yan. Ganito. Tithes at least 10%. Savings at least 20%. Spending at most 70%. Maximum mo na. Huwag mo Maximum. na sa 70%. Oo. Yung tithes pwedeng lumagpas.
yung budget, yung savings mo, pwede lumagpas. Pero yung spending mo, kung ito lang yung nilaan mo, hanggang doon lang po yun. Oo. Yan. So, para sa budget lang din yun. And it's the secret formula. At tayo mga Kristiyano, syempre, lagi naman natin naririnig yan every offertory prayer, no? Meron pa tayong offertory sentence. How important giving is. Our giving is also a form of worship. Sa worship service, ito lang yung part ng worship service na tayo ay may binibigay. So, maliban sa kumakanta ka, nakikinig ka, ano pa, may pagkamayan ka, ano pa. Itong tithes and offering natin sa worship service, ito yung meron tayong sinishare. It's also a way of our worship. So, let's worship the Lord with what we have. At least 10%. Sabi nga, 10%, hindi ka pa naman talaga nag-o-offer. Tithes mo pa lang yun. Pagsasoli mo pa lang yun. And wala ka pang offering. Di ba? Wala kang offering kasi tithes pa lang yan. So, itong 10 na to, sana nga po tayo lahat ay may maging debt-free. So, lahat pa ba ay gising? Hep-hep? Hooray! Debt-free? Debt-free? Hooray! Again, hep-hep? Hooray! Debt-free? Hooray! Sige, tayo po tayo muli para sa ating hindi pa pagtatapos for closing this message. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa biyaya na iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga promises na pinagdala mo sa amin. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan and you will get us away from our debts. And help us, O Lord, to be content. Help us to always be grateful at patuloy ang aming pagbibigay, O Lord. Dahil alam namin na hindi mo kami pababayaan. Salamat, Lord, sa mga salita mo at sa bawat isa na rin ito. Sa iyo, kaparihan, sa maraming sa pangalan ni Jesus, ito po sa amat ko. Amen. Maupo na po tayo.